Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 14 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:44 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa si Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte ay pumunta sa korte para patigilin yung pagbulatlat ng kanyang salin o yung siguro kung ano yung mga record niya dyan. Ay ang masasabi ko dyan ay talagang grabe na ito. Grabe na. Ginagamit ang korte para magtago. Humiling ng TRO sa korte sa Quezon City. Nais niya pigilan ng korte ang pag-imbestiga sa kanya o siguro doon sa salin niya o kung ano yung mga kumpanya niya. Yun ang alam ko ay hindi naman ako masyadong nagre-research dyan kasi alam ko na kalukuhan na lang yan . Ang title ko po ngayon ay Mans Carpio humingi ng tulong sa korte dyan nga sa Quezon City, pero kalukuhan lang po yan at yan ang tatalakayin ko ngayon. Pero ngayon po ay para alam nyo na ako ay nagbabantay din ng balita, ay kaninang umaga ay yung nga naghearing na dyan advance kasi ang Pilipinas ng 12 hours dito sa Amerika. Ngayon ay ang dami ng balita patungkol doon sa testimonya ni Ramil Madriaga. Ay grabe po talaga At yan ang tatalakayin ko bukas. Opo. Para alam nyo lang na update ako sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Noon pa sinasabi ko na yan na si Sara, dahil kaibigan niya ito si Madriaga o confidant niya o close friend niya o isinusugo niya parati, ay wala siyang lusot dyan. Nasa Biblia po yan Opo. Kung ang mag-betray sa'yo o ang mag-testify laban sa'yo ay dati mong kasamahan, magtatago ka na lang o aminin mo na lang para yung sentensya sa'yo ay bababa. Kasi lahat po yan detalyado. Pati anong suot na baro, anong sinakyan, anong plate number, alam niya yan Anong oras, sino mga kausap niya. Detalyado yan. Kaya hindi masasalag yan ni Sara Duterte. Yan po ang tatalakayin ko bukas. At nasa Biblia po yan. Nasa Biblia. Uulitin ko na naman yung diniscuss ko noon patungkol kay Madriaga. Hindi lulusot ka ko si Sara dyan. Kasi confidant niya yan na hindi naman natin masisi kasi nga kahapon nabasa ko na Madriaga feel he was betrayed. Ayan po, hindi ba? Ayun na, yun ang tinatalakay ko nung isang araw Mahirap ka ko yung betrayal na yan. Mahirap yan. Gaganti ka ko yan. At hindi, pwedeng tatanggap ng bayad yan. Pwede. Pero hindi niya malimutan yung sakit. Opo. Kaya hindi hihinto yan. Tatanggapin niya yung bayad o yung offer. Pero hahanap pa ng ibang avenue yan para makaganti siya. Ganun po At nasa Biblia po yan. Yan ang tatalakayin ko bukas. Pero ngayon ay ito na lang muna. Ito si Mans Carpio na ito. Hindi ba? Anong ginawa ni Mans Carpio? Ay pumunta, humingi ng TRO
sa Quezon City, korte ng Quezon City. Ewan ko kung regional yan o ano. Pero mali yan. Hindi ba niya alam na ay attorney siya eh. Hindi ba niya alam na itong pagtatanong ng ng legislative, yung pagtatanong diyan, unlimited po yan. Unlimited. Opo, simula po nung mga Romans. Nagbabasa ako ng mga istorya doon sa gobyerno ng Romans noon, 2,000 years ago. Pag isinalang ka dyan sa ganyan, ay lahat bubulatatin nila. Walang limit. Oh. Ay bakit ipapalimit mo o bakit hihingi ka ng tulong sa korte? Walang magagawa ang korte dyan kasi nga, trabaho nila yan eh. At pag trabaho na ang pinag-usapan, hindi pwedeng papasok ang korte dyan. Overlapping yan, hindi ba? O encroaching, hindi ba? O kaya, ang tawag ng mga attorney dyan, overreach, hindi ba? Overreach yan. Hindi nila, wala pang batas. Ang ibig sabihin, wala pang batas na saan ba ang demarcation line sa pagtatanong nila. Wala po eh. Kahit ano, pwede nilang tanongin dyan. Pwede nilang isumon yan. Kapangyarihan po yan ng legislative. Dahil sila ang gumagawa ng batas, ay tatanungin nila ngayon, ano ba nangyari dyan? O, paano na-disburse ni Sara Duterte yung 125 million in 11 days? Tatanungin nila. Hindi ba? O, ay kasi kung hindi nila tatanungin, paano sila makakapag-rekomenda ng batas? Ganun po yan. At wala namang kwan dyan eh. Wala namang penalty yan eh. Walang penalty. Hindi sila pwede magdemanda. Magrekomenda lang sila. Irerekomenda lang nila sa ombudsman o kaya sa DOJ na kasuhan yan. Rekomendado lang. Pero hindi sila pwedeng magkaso. Kaya nga, bakit pipigilan yan? O gusto lang makita ang mga pangyayari. Hindi ba? At yun ang sinasabi ko, simula pa ng simula yan, yung right ng legislative body na mag-investigate para gagawa sila ng batas in aid of legislation nga eh. Ay wala pang limit yan. Oh. Ay bakit ngayon TRO agad, hindi ba? Mali eh. Pero ako, ang nakikita ko po dyan ay natatakot si Van Scarpio kasi nga hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Kaya ang ginagawa nila, yung mga Duterte, hindi nila kayang harapin ang katotohanan, nilalabanan nila. Gumagawa sila ka ng kung ano-ano, hindi ba? Si Chis Escudero, hindi ba? Ginamit nila yan eh. Para hindi matuloy ang impeachment, anong nangyari? Sinasabi ko na dito, hindi mo pwedeng labanan ang katotohanan. Kasi ang katotohanan po ay Diyos eh. Paano mong lalabanan ang Diyos? Hindi ba? I am the way, the truth, and the life. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Ngayon, kung lalabanan mo ang katotohanan, ganun kay Chis Escudero, hindi ba? Anong nangyari? Pangulo siya, hindi ba? Pangulo, natanggal ang kanyang pagkapangulo sa Senado. Ayan po eh. Hindi ba? At ako, sigurado po ako na ganyan na ang mangyayari kasi 7 years na sila namamayagpag eh. 7 years na eh. May time limit po ako dyan sa mga ganyan. Yung pag-iyak ni Dilima, ay ako, kasama na rin akong umiiyak doon eh. Ay Panginoon, ay bakit aabot pa ito ng 7 years? Pero hindi na umabot. Hindi na umabot. Nakalaya na si Dilima. 6 ang binibilang ko, 8 months ata eh. Kasi nga, ang 7 years is the time of, sa Biblia, is yung perfection.
Yan po si Ninoy Aquino hindi rin umabot ng 7 years na nakabilanggo eh. Oh. Si Trillanes din, hindi inabutan ng 7 years na nakabilanggo. Yan. Nung kinasuhan sila nila GMA at saka ni Angelo Reyes, hindi ba? Oh, hindi umabot ng 7 years, napalaya siya. Kaya nga ako, may tinitignan ako eh. Hindi ba? Ang ilang araw ginawa ang universe? 7 days, 6 days. Sa pang-7, nagpahinga. O, ayan po, hindi ba? O, nagka-coincidence ba yan? Hindi po. Yan Kaya nga ito, ay kung haharang-harang pa itong katulad nila Chis Escudero, hindi ba? Humarang sila sa katotohanan. At saka si Joel Villanueva, hindi ba? Padilot-dilot pa yan Dinidilaan hindi ba? Ayan ngayon ang nangyari sa kanila ngayon. Napakabigat ng parusa sa kanila. Pati si Jinggoy Estrada, isama na rin natin yan. Oh. Hindi ba? Kaya nga ito ay humihiling si Manscarpio na itigil, hindi ba? Yang pag-imbestiga dyan ay papalpak ka dyan o masisira ka dyan. Bakit? Ay 7 years na nga namamayagpag ang mga Duterte Kaya malamang gumagalaw na ang Panginoon o ang kamay ng Panginoon. Kasi nga, ay yung first year ni Marcos yan na ang 7 years 6 years na si Duterte plus 1 year si Marcos, 7 years na. Ay palagay ko gumagalaw na yan ang kamay ng Panginoon. Opo. At yan na nga. Pero bukas ko na lang tatalakayin yan, yung pagbaliktad ngayon ni Madriaga. Tatalakayin ko yan bukas at napakaganda po ng talakay ko dyan. Yan, Samantala ay ito na lang muna, gustong labanan ni Manscarpio ang katotohanan. Kaya nga ganyan. Dumudulog siya sa korte ng Quezon City. Para i-TRO o pigilan o ay hindi kuwan yan, hindi uubra yan. Kasi nga ay matagal-tagal na Ilan na ba ngayon? 8 years na Simula nung pumasok si Duterte, 8 years na yan ngayon. Kaya hindi napapayagan ng Diyos yan. Sabagay, pwede rin papayagan yan. Maghihintay na naman ng 14 years. Kasi nga, every 7 years 21 years. Yung martial law, 21 years yun bago siya napatalsik hindi ba? May mga bilang yan sa year of Jubilee, 49 years yun, 7 times 7. Na yung mga pagkakautang ay hindi na dapat binabayaran yan sa Israel. Pag umabot na ng year of Jubilee. 49 years, 7 times 7. Ayan po, pag may utang ka, wala na yan. Hindi na sisingilin sa'yo yung mang ibig sabihin. Kaya nga, masaya sila. Jubilee nga Year of Jubilee. Yan ang nagkataon ba yan? Hindi. May pinagbabasihan po yan sa Biblia nga Ay ngayon ito, ay ilan ng taon ba yan? Simula nung naggagawa ng mga ito si Duterte. Yang ganyan, mga patayan, hindi ba? Mga nakawan, hindi ba? Corruption. At yung ibinilanggo nila si Dilima, hindi ba? Ilang taon na yan. Kaya nga hindi na uubra ito si Manscarpio. Hindi na uubra yan ganyan. At ngayon, mas lalo pang dumidiin. Bakit? Ay ito nga, isishare ko lang po sa inyo 2 Corinthians 13:8. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Ayan po Hindi ba? Hindi natin pwedeng labanan ang truth Pwede mong labanan yan, pero mayuyupi ka. Ganon kay Chis Escudero nga Hindi ba?
At pumasok na doon sa date na 7 years na sila namamayagpag Kaya, gagalaw na ang kwan dyan, ang kamay ng Panginoon dyan. Alaga naman nahihintay na naman ang 14 years. Palagay ko hindi na kasi umiiyak ng mga tao Yung Parmali lang hindi ba? 9 billion po yun. Bago umalis si Duterte, umutang. At ibinayad lang dun sa ang puhunan ay 650,000 na puhunan. Yung Parmali. Ayan po kaya nga umiiyak na talaga mga tao Ay wala tayong magawa kasi binigyan siya ng Kongreso ng karapatan, hindi ba? Para umutang. Ayan po Ay pero kasabwat sila dyan. May mga party-party sila dyan at ngayon lang yan ang nauungkat. Ano po nakasulat sa Biblia? For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Ayan. Makapagtrabaho ka lang kung tutulungan mo yung truth. Pero paglalabanan mo ang truth, mayuyupi ka. Ganon kay Chis Escudero. Portrait lang niloko pa nila, hindi ba? Salitang portrait, hindi ba? Ay naku, kahit na i-google mo lang naman ano ang portrait hindi ba? Ay mga bata ngayon, ginugoogle lang yan Ano ang salitang portrait? O ayan, meaning. Hindi ba? Ayan po ang sinasabi ko Ngayon ay ito, John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Yan po, paborito natin ito. Pero may pinanggalingan yan. Hindi lang ganyan yan, if you are my, if you obey my words, sabi po ni Jesus Christ, you are truly my disciple indeed, sabi niya. Kung if you follow my word, or if you obey my word, you are my disciple indeed, sabi niya. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Ayan po yan, Pero yung iba, tinatanggal na yung discipleship Pero, applicable po ito kahit saan. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. Ayan po. Makakalaya lang tayo dyan sa mga kasi pag iyan po, pagtatago ng katotohanan ay alipin ka ng kasalanan. Yan ang gusto ni Satanas o ni Lucifer, na nagtatago ka o itinatago mo ang katotohanan. Yan ang trabaho nila Ayaw nilang lumabas, hindi ba? Nagtatago sila sa TRO. Ay sige, ay kahit na paboran siya ng kahit na paboran siya ng korte ang mga tao lalabas yan. Lalabas sa kalsada at ipapakita yan, hindi ba? Mas lalo siyang mawiwindang. Hindi ba? Ngayon, 1 Corinthians 13:6 ay ito nga ang paborito ko, hindi ba? Ito ang paborito ko. Love chapter ito Love chapter. Itong 13, 1 Corinthians 13, love chapter po ito. Napakaganda niyan. Ito ang totoong pag-ibig. Opo, kung ang pag-usapan natin ay pag-ibig. Love takes no pleasure in evil, but rejoices in the truth. Ayan po. Isa lang yan, Isa lang yan sa description what is love. Love takes no pleasure in evil, but rejoices in the truth. Ayan po. Yan, kung ang tinatanong nyo ay what is love, isa yan. Hindi siya nasisiyahan sa evil o sa kasinungalingan. Pero kahit anong truth yan, nasisiyahan siya. Tatanggapin niya yan. Kung ang babae ay may karanasan na o tatanggapin niya kung mahal ka talaga ng lalaki. Yun po ang sinasabi ko dito. Kasi nga, ay what is love? Ay love
keeps no record of wrong. Yan po hindi ba? Wala na yan. Katotohanan yan, sinasabi mo, okay, tatanggapin yan. Kung mahal ka ng, ay kahit na sa lalaki o babae yan hindi ba? Ay ano pa ang definition ng love? Ay ang sabi even though if I speak in the tongue of men and of angels, nakakapagsalita ako ng mga salita ng angels. Sabi niya, at alam ko lahat ng lingwahe ng tao. If I do not love, I am nothing. Ayan po, hindi ba? Yan po ang umpisa niya I am nothing, sabi niya Wala ako, sabi niya, kung hindi ako nagmahal. At kung kanya, I understand all mysteries. And yung prophecy, ay alam niya, hindi ba? Mga misteryo nga nalalaman niya But I have not love. Sabi niya, I am nothing. Wala din siya, hindi ba? Walang kwenta ang buhay kung hindi siya nagmahal. Kahit na alam niya lahat ng language, kahit na nakakapag-usap siya alam niya ang lingwahe ng mga anghel. Ayan po. Pero hindi ako nagmahal, sabi niya, ako ay walang kwentang tao. Ayan po at ito ay dugtong lang ito sa 1 Corinthians. Kaya nga kako itong love chapter, basahin niyo po, yan ang totoong definition ng love. What is love? Ano pa ang susunod doon? Ay kahit na kanya ipamigay ko ng aking lahat ng aking ari-arian even if I give all my property to the poor and I burn myself as an offering, hindi ba? Susunugin pa nga ang kanyang katawan at ibibigay niya ang kanyang ari-arian sa mga mahihirap. Pero hindi ako nagmahal, I am nothing, sabi niya. Walang kwenta yun, sabi. Tingnan niyo yan, hindi ba? Maganda po yung love chapter na yan, no? At ay yun nga, ito, nahagip na natin dito. Love takes no pleasure in evil, but rejoices in the truth. Verse 6 na ito. Pero yung 1 to 3, yun yung sinabi ko. Mabibigat po, hindi ba? Kahit na nga sunugin ang kanyang sarili kung hindi siya nagmahal Ay oo nga naman, adi wala din, hindi ba? Kaya nga, napakabigat po ng love. If I have faith, sabi niya, if I have hope, and if I have love, the greatest is love. Ayan po wala yung faith pala Hindi ba? Basta ang ibig sabihin dito, kung gumagawa ka at hindi ka nagmamahal, halimbawa pagmamahal sa bayan, ay kunyari lang yun. Hindi ba? Ay yung pala, pinagdanakawan ang bayan, yung kaban ng bayan. Pero sinasabi niya, ay mahal ko ang bayan. Wala yun. Yun ang ibig sabihin yan. Kahit na pa ikaw pag hindi ka nagmahal, wala Yan po, di ba? Love conquers all. Love never fails ang nakasulat doon because love conquers all. Hindi ba? Kung may prophecy, ay pumapalpak yan o lumilipas yan. Kung may knowledge, ay kung minsan nauobsolete ang knowledge Hindi ba? Pero kung may love, ayan na. Hindi ba? Iba po ang love. Sige, hindi naman yan ang topic natin, pero binanggit ko lang dito, love rejoices in the truth, no matter what. Yan po Kaya nga, yun ang hinahanap ng mga tao Okay, Romans 1:8. Naku, maganda po. Maganda rin ito, kaya lang wala na akong oras. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of man who suppress the truth by their wickedness. Hindi ba? Sinusuppress nila ang truth Kaya, yung wrath of God nasa kanila. Hindi ba? Angkop na angkop ito, kilaman skarpyo. Kasi sinusuppress nila ang truth Basahin ko lang ulit
At basahin nyo rin sa Tagalog. Mas maganda ito sa Tagalog eh. Oh. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Ayan po, sinosuppress nila ang truth o pinipigilan nila ang truth na lumabas. Hindi ba? O pinipigilan nila ay mayroon silang tatanggapin na wrath of God. At kahapon, diniscuss ko na ang sabi ng Diyos ay in His anger, hindi ba? Because of His anger, He swear an oath, hindi ba? Sumumpa siya eh. They shall never enter my rest. Yun ang diniscuss ko kahapon. Ay pag sumumpa na ganyan, ay doble na po yan eh. Hindi ba? Yung salita lang eh. Hindi siya nagsisinungaling eh. Ay sumumpa pa siya. Ayan po eh, hindi ba? I swear an oath in my wrath, sabi niya, or in my anger, they shall never enter my rest. Sino yun? Ay ang unang dinidiscuss yan ay yung mga lumabas ng Ehipto, nangamatay sila sa desierto. Ibinaon sila sa desierto, nangabuwal sila sa desierto. Hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako because of unbelief. Ay lalo ito ay you are suppressing the truth. Hindi ba? Ayan po ang ma-share ko po sa inyo at wala na akong oras pero bukas mas maganda ang tatalakayin ko. Ito si Madriaga yung testimonya niya at bago po ako magsimula, mga kababayan, mga minamahal, ay nananalangin po ako sa Panginoon sa mga nakikinig na sana sila ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at kahabagan, bigyan ng wisdom at yung i-bless, At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.